May isang traidor, may isang double agent sa loob ng Rox Pirate at ito ang naging dahilan, ang naging susi kung paano napabagsak at natalo ang pinakamalakas na pirate crew sa kanilang henerasyon. Na posibleng ang gumawa ng dahilan kung paano nagalit itong sila Rox at kung paano sila nakarating sa God Valley incident sa pamamagitan ng pagkidnap sa crown jewel ng Hachinosu na walang iba kung hindi ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa na si Shaki. Sounds familiar, right? Tulad na lamang ng kung paano nananatili si Kuzan sa crew ngayon ni Blackbeard. As of the latest chapter na ang chapter 1157 ay nabanggit mismo nitong si Edward Newgate na meron daw yatang isang espiya, isang ang double agent sa loob ng kanilang grupo. Dahil matapos nilang atakihin ang Foot Colony, ang Temple of the International Philanthropy Federation, nakita naman natin na overpowered talaga sila. Napaka-basic, no difficulty, nagawa nilang kunin ang lahat ng treasure doon, nagawa nilang i-radio ng walang kahirap-hirap. Pero ang ipinagtataka dito ng Rox crew, especially nitong si Captain John, nitong si Sebek, at nitong si Edward Newgate is that napakabilis nakaresponde ng mga Marines. Pero lilinawin ko sa inyo guys, oo, normal na rumesponde ang mga Marines, especially since mga bandits nga sila. At inatake nila ang isa sa mga establishment na hawak ng world government. Syempre pupunta doon ng Marines, pupunta doon ng mga Navy para pigilan sila. Pero ang ipinagtataka nila dito is that inestimate nila ito na dapat matagal-tagal pa bago dumating ang mga Marines. Dahil kung once na nag-atake sila dito sa loob ng temple ay magre-report pa lamang ang mga monks at ang mga priests sa loob ng temple na ito, dapat matagal-tagal pa bago dumating ang mga Marines. But it's as if binigyan na sila ng info, ng warning, or ng headline na aatakihin ng ganitong grupo ang lugar na ito ahead of time. Nangyari ito bago pa man lamang nila ito atakihin, na nangangahulugan na merong espiya sa loob ng kanilang grupo. May isang traidor at isang double agent sa loob ng Rox Pirates. Mismong itong si Edward Newgate ang pinakabumanggit ng mga salitang ito. Napapalibutan na daw sila dito ng napakaraming mga Marines. Hindi lamang ng normal na mga Marines na rumeresponde, napakarami nito at napakaagap daw nitong dumating. Kaya pumasok agad sa isip nitong si Whitebeard na mataas ang tsansa na may nagle-leak ng kanilang plano. Pero as of that chapter, hindi yun masyadong nalinaw, hindi yun masyadong binigyan ng pansin. Kaya dito natin yan lilinawin. Alam naman nating lahat kung paano nabuo nitong si Rox D. Sebek ang kanyang crew. Alam natin kung paano siya nagsimula mula sa scratch, mula mismo sa ginawa niyang pag-atake sa loob ng world government ng Marijoa. Mula sa pagnanakaw ng napakaraming kayamanan sa isa sa mga ship na pagmamay-ari ng mga Celestial Dragons, ay nagawa niyang posible na malikom ang iba pang mga members ng kanyang crew. Nagawa niya yon sa pamamagitan ng pakikipaglaro at pakikipaglaban sa loob ng DV backfights na kung saan nakuha nga niya ang napakaraming mga malalakas na miyembro. Now, although hindi lahat ng mga taong ito ay na-recruit nitong si Rox sa pamamagitan ng pag-agaw nito sa ibang pirate crew, ipinakita naman sa chapter 1156 na ang mga individuals na ito ay carefully handpicked. Mismong si Rox ang pumili sa mga taong ito for certain purposes. Tulad na lamang nitong si Captain John, si Charlotte Linlin, si Strusen na ang partner in crime nitong si Big Mom, at itong si Barbell, isang catfish na fishman. Kasama na din dito si Kaido at ang OG na mga kasama niya talaga, itong si Whitebeard, sa Edward Newgate guys. Itong si Shiki na kinalaunan ay nakilala natin bilang si Golden Lion Shiki, at itong si Buckin Stussy. Pero as you know, sa chapter na yun din mismo, biglang may nagpakitang karakter na way back then hindi pa nare-recruit ni Rox. Ang karakter na ito ay basta-basta na lamang pumunta sa Hachinosu at dito hinahanap niya talaga ang crew nitong si Rox. Hindi pa siya dito member ng Rox crew, pero ayon dito, itong si Kyo ay isang napakalakas din na hitman. Isang kilala na hitman dahil siya nga ang itinuturing na rival ni Shiki. Pero sa parteng ito pa lang, medyo napaka-sketchy na guys dahil nakita nyo naman, hindi nga siya pinili nitong si Rox. It's as if hindi siya na-recruit, siya mismong pumunta dito sa Hachinosu para sapilitang sumali sa loob ng crew nitong sila Rox. At tama naman, oo, all throughout this past and these latest chapters ay nakita natin na ang mga pinakamadudumi, ang pinakanakakatakot at ang pinakamalala na mga kriminal sa buong mundo
ay naipon nitong si Rox sa loob ng Pirate Island. But it seems iba talagang dahilan kung bakit nandito itong si Kyo dahil meron siyang ibang agenda. At dahil nga isa siyang hitman, mataas ang tsansa na may target siya sa loob ng Rox Pirate kaya siya nakarating dito. At ngayon nga na nakita na natin, nabasa na natin ang chapter 1157 na naghihint sa atin na merong isang espiya, merong isang individual, may traidor na naglileak ng mga plano nitong sila Rox papunta sa world government. Sino nga ba sa kanilang lahat ang pinaka-sketchy? Hindi ba't walang iba kung hindi itong si Kyo? Marami ang magtataka na bakit daw magiging parte ng world government itong si Kyo. Gayon ngang hindi naman siya isang marine. Kilala din siya nitong si Shiki at ikino-consider siya ng mga tao na ang rival nito. Pero think of it guys, hindi naman talaga originally isang pirate itong si Kyo. Isa siyang hitman, isa siyang bounty hunter. Meaning kapag inoferan siya ng isang napakahalagang pera, susundin niya yun. Na regardless of kung sino man ang kliyente, kung sino man ang nag-uutos sa kanya. Kaya kung bibigyan siya ng mataas na bounty ng world government para patayin si Rox o para sumunod sa isang utos na ibibigay nila, hindi niya yung tatanggihan. At mataas ang tsansa na yon ang nag-take place, yun ang dahilan kung bakit nakarating si Kyo sa loob ng Rox crew. Yun na din ang naging rason kung bakit dahan-dahan niyang inileak sa world government ang mga plano nila. Kaya naman napakabilis din nakaka-responde ng mga marines papunta sa mga lugar na inaatake nila. Bago pa man lamang ma-release ang chapter 1157 ay napakarami na guys ng mga nagsa-speculate na talagang isang traidor, isang double agent itong si Kyo. Napaka-sketchy daw talaga ng datingan niya magmula pa lamang sa chapter 1156. At napakarami din ang nagsasabi na kamukha at talagang nire-resemble ng build ng katawan niya, ng kanyang muka, ng kanyang facial feature, ang isa sa mga karakter na nakita na natin sa One Piece anime, ang isa sa pinakamalakas na kalaban na nakatapat ni Luffy. Walang iba kung hindi si former Admiral Zephyr. Dahil tulad ng nauna na movie na ina-release sa panahon na yon, na ang isa sa mga One Piece movie na pinangalanan na New World ay merong isang canon din na karakter. Ang main antagonist sa movie na yon na si Shiki ay isang canon na karakter na ngayon dahil nakita nyo naman guys, nag-appear na siya sa anime and manga. Pero clarify ko lang guys, para sa mga nakapanood ng movie na yon, it doesn't mean na nag-take place talaga ang nangyari sa movie na yon sa loob ng main storyline ng One Piece. Nangangahulugan lang yon na totoong karakter ng One Piece itong si Shiki, pero hindi talaga nangyari sa kwento ng One Piece ang nag-take place sa New World. Pero sino nga ba itong si Admiral Zephyr, or sabihin natin na si former Admiral Zephyr na mas nakilala sa pangalan na Z after niyang iwanan ang mga Marines? Napakalakas din itong si Zephyr pero wala siyang kahit na anong devil fruit. Dahil ang ginagamit niya ay ang technology ng Dynastones at ang pagpapasabog ng napakalakas na mga explosives na yon. Ginagawa niya yon para ipaghiganti ang kanyang anak at ang kanyang asawa na pinatay ng mga pirata, na dahilan kung bakit gusto niyang wasakin ang New World para sa kanyang grand reboot plan. So for the sake of the topic, i-assume natin na ito ngang si Zephyr ay ito talagang si Kyo. Paano naging admiral itong si Kyo, gayong isa nga siyang bounty hunter? Ang pinakamadaling explanation dyan guys is sa pamamagitan ng ginawa niyang undercover mission na ito, sa pamamagitan ng nagawa niyang napakalaking achievement na pabagsakin ang pinakamalakas na pirate crew na makatulong sa pagpatay ng pinakamalakas na pirata sa panahon na yon. Kinonsider siyang isang member ng Marines at naging siyang isang admiral. Pero malabo yun guys. Dito pa lang lilinawin ko na malabo yung mangyari dahil unang-una sa lahat, tulad ng ibang mga membro ng Rox crew na inilagay ni Oda ng author kung anong kinalabasan nila in the future, tulad ni Edward Newgate na kinalaunan naging Whitebeard, itong si Charlotte Ninnin na kinalaunan ay nakilala bilang si Big Mom, si Kaido na kinalaunan ay nakilala bilang ang King of Beasts. Ganun din dapat ang kalalabasan kung sakaling naging si Admiral Zephyr nga siya. Pero walang ganun dito. Ang nakalagay dito is that itong si Kyo na isang hitman ay kinalaunan kinilala bilang si Silver Axe. So mas mataas ang tsansa at dapat paniwalaan natin ito dahil ito ang konteksto ng chapter. So instead na isipin natin na itong si Kyo ay kinalaunan naging si Zephyr, i-accept natin na itong si Kyo ay ang isa sa mga karakter na ipinakita sa Thriller Bark arc na kasama ni Pirate Captain John at nitong si Ganzui. Or most likely pwedeng hindi siya to, pero mas lalong hindi siya magiging si Admiral Zephyr.
but still it remains na siya ang pinaka-fit, siya ang may pinakamataas na tsansa na maging taksil na ang maging double agent ng world government sa loob ng crew nila Rox. Naging isang parte, naging isang factor and susi sa pagbagsak ng pinakamalakas na crew sa henerasyon na yon. Na oo, tulad nga ng nakita natin sa ginawa nilang raid sa Foot Temple, nakikipagtraidoran nga ang bawat isa sa loob ng crew na yon. Pero iba pa rin ang pag-leak ng information sa mga Marines tungkol sa gagawin nilang mga plano. At yun ang ginawa nitong si Kyo. And most likely itong si Kyo din ang dahilan kung bakit nagalit ang Rox crew, kung bakit napunta ang crown jewel ng Hachinosu Island papunta sa God Valley, kaya napasugod doon ang Rox crew. And oo, alam ko na may previous video tayo na tumutukoy sa kung ano ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyaring God Valley incident. Hindi naman yun nade-deviate dito. Konektado to guys. Alalahanin nyo na lamang ang sinabi ni Whitebeard dati na baka malito itong si Rox at hindi niya talaga malaman kung anong pakay nila, kung ano ang priority nila sa God Valley incident. Natatalakay natin sa susunod na video. Now linawin ko ulit guys, this is not confirmed. This is a theory lamang backed up with solid details. Kayo nang bahala kung maniniwala kayo. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic naka-notify ka pag-release ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yan. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.